Yes, good morning, church. Purihin po natin ang Panginoon. Good morning. Yeah. Salamat sa Panginoon for once again, tayo po ay dinako dito sa ating sambahan. Sinisilip ako sa labas eh. Yan. At salamat po for joining us today. Alam niyo po, every Sunday it's a special Sunday dahil tayo po ay binigyan ng lakas. Amen. At salamat sa Panginoon dahil kami pong mga puyat ay alam po, mas puyat si Kuya Gab, pero tayo po ay buhay na buhay. Amen. At binigyan kami ng masarap na tulog. At salamat sa Panginoon for this day na kayo po ba'y pinagpala sa inyong pag-aawitan. Amen. Saya, no? Alam niyo po, ang ganda ng pag-uusapan natin, susundan natin yung pinag-usapan natin last Sunday. At ako po excited na. Hindi na ako papatumpik-tumpik pa. Sisimulan na po natin kaagad. Amen. So sige po, let's pray po muna. Aming Diyos, maraming salamat po. Muli, kami po ay dinako mo sa iyong tahanan para pagsaluhan ng iyong mayamang salita. At sa umaga pong ito, dalayan ko po na kayo po ang maghatid sa amin ng mabuting balita ng kaligtasan na siyang huhubog sa aming mga kaluluwa. At maging dahilan po ito para hindi po magkamayaw ang aming pagkamangha sa iyong salita at sa iyong mayamang biyaya. Gamitin niyo po inyong lingkod para mailahad at maipahayag ko po ang iyong salita ng malinaw at ito po ay magkaroon po ng mayamang pagbabago kung meron man po kami mga pagdududa o alinlangan sa inyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, O Diyos. At ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, dito po sa ating sambahan, ini-emphasize po natin yung word na katwiran or righteousness. Dahil kapag kayo po ay naniwalang righteous kayo as a believer, well, I'm speaking to the believers po, no? Hindi po sa mga unbelievers. Ang mga unbelievers po, sila ay, sabi ng Biblia, they are still in Adam. So pag kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, if you are still in Adam, you are considered unholy, unrighteous, dirty. Ganun po tayo nung araw. Nung tayo po iwala pa sa Panginoong Hesukristo. But, nung tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon at kinatagpo ng Diyos at tinanggap natin si Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, from Adam, God transferred us sa isang napakagandang location. We are now in Christ Jesus. Kaya po pag binabasa niyo yung New Testament, in Christ, in Christ. So, ibig sabihin, ito po yung ating position. Pag sinasabi pong in, napaka-powerful po ng salitang ito, which means a preposition of place. Before, when we were in Adam, it tells us kung nasaan tayo. We are now in Adam and what we are. In Adam, tayo po ay madumi, makasalanan, hindi banal, hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Why? Because yung kasalanan po ni Adan, nung siya po ay nagkasala, nadamay tayo. At kapag ito pong kasalanan ito ay nanatili sa ating mga espiritu, kapag nanatiling patay ang ating espiritu, pag tayo po'y lumisan sa mundong ito, pupunta tayo sa lugar na wala ang Diyos. Ngayon, kapag kayo po hindi pa naman patay, pero wala po ang espiritu ng Diyos sa inyo, ito po ang importanteng maintindihan natin. Wala kayong proteksyon na makukuha sa Diyos. Kasi hindi mo siya hinayaan na pumasok sa iyong buhay. Kumbaga, meron kang free will, pero hindi mo tinanggap yung kanyang offer na salvation. Pag sinabi kasing salvation, hindi lamang po yung niligtas tayo ng Diyos mula sa impyerno patungo sa kanyang kaharian. Yun pong salvation, kasama po sa package yung ating everyday living. Kaya po never take for granted pag nagpipray kayo, Lord, I pray in the name of Jesus today, Panginoon, iaadya mo kami sa anumang trahedya, sakuna at aksidente. Ako po lagi kong sinasabi sa mga anak ko yun. Because ini-establish mo sa iyong isipan at nire-reaffirm mo at you are in agreement with God, Lord, yung protection mo, I receive it. Kasi po, we live in this fallen world. Napakasama ni Satanas. Kaya po tayo, we pray. Because we still live in this fallen world. Pero pag kayo po ay walang relasyon sa Panginoon, hindi kayo righteous, hindi kayo banal, hindi ka kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Dahil hindi mo tinatanggap ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus, gusto ka mang protektahan ng Panginoon, pero hindi mo siya hinahayaan, wala pong, hindi ka gustong iligtas ng Diyos. Kaya lang,
nire-respeto ka ng Diyos. Kaya po patuloy po niya ino-offer ang kanyang protection through the church and through your pastor siguro. Sa inyong mga kamag-anakan. Kaya po ako ay sobrang laging excited to preach the gospel because kapag kayo po ay wala pong pagkakilala at wala po yung Espiritu ng Diyos sa inyong mga espiritu, you're missing a lot. Kaya po magugulat kayo, merong mga tao na ang lakas-lakas, walang relasyon nga lang sa Panginoon, talagang physically fit, pero maya-maya, kumakain sa isang resto, bumabagsak, patay. Pero kapag kayo po ay merong Espiritu ng Diyos, of course, gaya ng pinag-usapan natin last Sunday, ang Espiritu ng Diyos kapag nasa sa iyo at tinanggap mo ang katotohanan na ikaw ay matuwid, the Spirit is alive because of righteousness. At kapag ito po ay nag-permeate, tumagos at pinaniwalaan ng inyong kaluluwa, abay, magmamanifest po sa inyong physical body. Now, kung kayo po ay isang mananampalataya, bakit ko po pinakadidiin at binibigyan po ng emphasis that you are now the righteousness of God in Christ Jesus? Pag alam mo nasa iyong banal na spirito, para bang nagsuot ka ng t-shirt na meron nakaprinta na I am born again. O kaya, I love Jesus sa damit mo. Di ba pag naglalakad tayo sa mall, conscious tayo na hindi na tayo nagsasalita ng mga pangit na salita, hindi tayo naglalabas ng mga salitang bastos, kasi nakikita, I am a Christian. Pero nung araw na alala ko, yung mga tatak ng damit ko, tatak ng tunay na lalaki. Iba ang may pinagsamahan. May mga ganun akong t-shirt eh. Alam nyo na yung ibinabanggit ko. Di ba? Iba yung lakad mo eh. Pero kapag alam mo yung t-shirt mo, dahil, di ba sabi ng Ephesians 4 verses 22, 23, 24, isuot daw natin yung ating bagong pagkatao. Kapag alam mo yung bagong pagkatao mo, sino ka bilang kay Kristo Jesus? Ikaw ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Pinaging matuwid na sa harapan, I should say, ng Diyos. Para ka nagsuot ng t-shirt na may nakatatak na Solution Grace Church. Eh pag nasa labas ka, hindi ka magwawala. Hindi ka gagawa ng kabalbalan because ambassador ka ng Panginoon eh. Hindi po ba? And even po yung pagsasalita natin, it matters a lot. Kasi nagiging conscious na tayo, sandali lang, baka magiging katitisuran ako ng ibang tao. So yun po yung importansya ng righteousness. Sa isipan, alam mong righteous ka, naapektuhan na iyong dila. Pero kapag ikaw yung mananampalataya, pansinin nyo, meron po ibang mga mananampalataya, hindi sila conscious na righteous sila. Hindi, tao pa rin ako, makasalanan. Kaya po pansinin nyo po yung labas ng dila nila, ano pa rin? Walang pagbabago. At nagiging katitisuran. So dito po sa atin, habang lumalago tayo bilang mananampalataya, nalalaman natin, suot-suot ko ang damit ni Jesucristo. I'm an ambassador of Christ, for Christ. So tayo po, bilang ambassador ng Panginoon, pag nakikita ka ng tao, naririnig ka ng tao, nakikita nila sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Pati kilos mo, iba rin. Di po ba? Ngayon, pag kayo po'y mananampalataya, hindi mo alam ang katotohanan ito, kaya pala yung kilos mo, nananalbahi ka pa rin. Yung iba nang i-scam, pero iba yung scammer, naniniwala ako, hindi talaga mga mananampalataya yan. Ang mga tunay na mananampalataya, wala pong scammer sa simbahan talaga. Although, dito wala talaga, no? Wala talaga, pero kasi may nagtanong sa akin kagabi. Sabi ko, Pastor, paano mo malalaman na isang tao ay tunay na mananampalataya? Ang simpleng sagot ko, merong life transformation. Halimbawa, nung araw siya ay scammer. Pero lumilipas ang panahon, ang tindi na niya mambudol. Ay, niniwala ko hindi mananampalataya yun. Pero nung araw siya ay mamamatay tao, magnanakaw, pero nakita mo yung pagbabago sa buhay niya. Yun ang transformation. So yun ang pinakamainam na pangahawakan natin. Although tayo mananampalataya, hindi natin pwede husgahan yung kapwa natin. Makikita po ang pagbabago, even po sa ating mga buhay. Makita natin, am I really saved? Am I really a Christian? Makikita natin yung pagbabago sa buhay natin. Nung araw, kita mo, ikaw ay mainitin ng ulo. Eh, habang tumatagal ang panahon, nakikita mo parang, iba na ako ngayon. Why? Because the Holy Spirit is at work in you. Hindi po tayo ang magtatrabaho doon. Pero kung nung araw mainitin ng ulo mo, at tumatagal ang panahon, lalong sumasama ang ugali mo, medyo mapa-question ka na. Alam mo saan natin na susukat?
Lalo na sa ating mga kalalakihan, pag nagda-drive. Pag galit na galit ka sa mga red light, naku, medyo napapatan na. Okay. Pinapatawad na kayo ng Panginoon. Di ba? Tayo mga kalalaki para pa nagda-drive. Pero nakita ko yung pagbabago. Ako noong araw, mainitin din ang ulo eh. Lalo na pag nakasara yung sasakyan. Pag merong maano sa akin, talagang sinisigawan ko eh. Uy, ano ba? Tapos bababa ko yung bintana. Boss, ingat ha. So, kaya natin pinag-uusapan ito is because, gaya na pinag-usapan natin last Sunday, because of righteousness, the Spirit is alive. Amen, church? At itong Espiritong ito will give life to your immortal body. As long as ito ay mag-permeate, tumagos, ibig sabihin, pinaniwalaan ng inyong mga kaluluwa. It will manifest yung life sa spirit mo sa iyong physical body. Now, the question is, konting review lang po ito ha, bakit, Pastor, kung sinasabi mong kasama sa two greatest gifts ang healing pero hindi ko nararanasan? Yun yung topic natin last Sunday. Now, once again, what are the two greatest gifts that God has given us? Number one, salvation. Kaya nga tayo nagko-communion eh. Kasi we are forgiven. Yung cup, it reminds that at the cross, Jesus took your sin. Sin lang po sa mga tao, bawat isa sin, hamartiya. Kasi be reminded that you are forgiven completely. Now, yung tinapay po, kasama yung second gift ay healing or health. Yun ang hindi na pa-practice ng maraming sambahan sa ngayon. Pastor, ba't hindi ko nararanasan? That's a good question. Naalala niyo pa yung pinag-usapan natin last Sunday? Ang healing po, hindi siya automatic for Christians. Kaya nga po sabi ni Jesus in John 10 verse 10b, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Yung word na might, it's the past tense of may. Sa 1 John 3 verse 1 John chapter ano nga ba 'yan? 3 John chapter 1 verse 2. Nasa-shuffle ko na. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, the verses for the believers. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Beloved, I wish above all things that you may. Alam mo ibig sabihin ng may probability, may possibility, may potential. So ibig sabihin, sabi ng Diyos, I wish. Hindi niya sinabing, Beloved, I pray that you will prosper. Hindi will ang ginamit niya, may. Because depende sa believer yun. Kung maniniwala siya, then healing will manifest sa physical body. Kaya po ito yung tanong, sagot sa maraming tanong. Bakit ako, Pastor, mananampalataya, pero hindi ko ito maramdaman? Kasi po, hindi kayo naniniwala. Ang healing po, physical healing, it only happens to those who believe. Now, paano po kayo maniniwala sa katotohanan ito? Kapag tama po yung mensaheng inyong pinapakinggan. Ang tawag po dito ay faith. Pag sinabing faith, having a good opinion about God. Pero kung kayo po ay nakakapakinig ng mensahe na sinasabi nila na hindi na ang mga himala, tapos na yan sa panahon ng mga disipulo, sa panahon natin sa ngayon, wala nang himala. Bakit po natin pinag-uusapan ng healing? Because this is really important. Kung kayo po isang mananampalataya at lagi kayong masakitin, hindi po kalooban ng Diyos yan. Kung kayo po yung mga magulang, masaya po ba kayo makita niyo yung mga anak ninyo na masakitin? Yung malungkot, di po ba pag may masakit sa atin, talagang apektado yung buhay natin? Kapag po ba masakit ang ngipin ninyo, naaalala niyo po ba yung world peace, I should say? Ang naisip mo lang, masakit lang ngipin ko, wala akong pakialam sa inyo, masakit ngipin ko. Di ba? Pag masakit po ang inyong mga rayu-rayu mo, wala akong pakialam sa gulo sa Iran o sa Lebanon o sa Israel. Wala akong pakialam dyan. Masakit ang rayu mo ko at masakit ang ulo ko. Kaya pala sabi nung talata, 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, the Lord is speaking to you. I wish above all things. This is the all things. God wishes sa atin, above all things, that you may prosper. Gusto po niya, hindi tayo pinagkukulang. I believe that. Sabi ng ibang mga Christians, prosperity gospel yan. Ayun na, ayaw nila maniwala eh. Anong gusto nyo, mga mananampalataya, naghihirap? Tapos, pag nagbabatian tayo, God bless you. Dapat hindi. Kung ayaw nyo ng prosperity, dapat ang batian ninyo, oy, God curse you. Dapat ganun. Hindi ko maintindihan ng mga tao eh. Ayaw nila ng bless eh.
Kasi sabi nila, prosperity gospel yan. Health and wealth, naku po, delikado yan. Hindi po. No such thing as prosperity gospel dito sa church na ito. Meron po sa iba. Pero alam niyo po yung health and wealth, kasama po yan sa gospel. Amen. Kaya nga sabi ng talata, once again, Beloved, I pray above all things, I wish above all things that you may prosper. Alam niyo bakit tayo pina-prosper? I believe it speaks of finances, I should say. Para maging pagpapala din po tayo. Hindi tayo nagkakamal ng pera para mang-scam. O kaya maging greedy. Go, Pastor. Ihugot ka, bro. Hindi ganon. Kaya tayo pinagyaman ng Panginoon to be a blessing to other people as well. Amen? Kasi, naalala ko nga po nung pandemya, meron nagkwento sa akin. This is a true story. Hindi raw sila na-blessed dun sa isang church because yung pastor daw, pandemya, tanggap na maraming pagpapala. Tapos, pati cakes, nasa kanila lahat. Kinain ng buong pamilya nila, hindi nila binibigyan yung mga miyembro nila. Ngayon, nagkaroon ng diabetes yung pastor. Hindi kasi namimigay eh. Tayo po sa church natin, ang biyaya ng Panginoon, pag may pumapasok, lalo na ng panahon ng pandemya, binabahagi po natin ng leadership sa mga walang bigas. Alam niya ng mga dati natin kasama sa church. Amen. Ngayon, kung cake po yan, at kung pinamahagi natin yung mga cake sa iba-iba, o di nagkalat din yung asukal, hindi na kami magkakaroon ng asukal sa katawan. Hindi, ibig sabihin tama yung distribution ng asukal. Hindi tayo magkakasakit. Amen. So tayo po'y pinagyaman ng Panginoon, pinagpala para maging pagpapala. Amen. Now tayo rin po ibinigyan ng magandang kalusugan para mapuntahan natin yung mga lugar na pwede nating puntahan kahit umiidad na tayo. Kagaya po kahapon, na-miss po namin kayo. Salamat sa Seed of Faith United Methodist Church. Talaga naman pagdating po namin doon, parang nababasa po nila ang aming isipan na alam nilang gutom na gutom kami. At naghahain sila ng napakaraming pagkain. Yung talaga naman nagpapalakpakan kami nila Kuya Albert, nila Ate Amiel, dahil nagulat kami sa mga pagkain. Sabi namin, sabi ko sa kanila, ganyan po bang pagkakilala nyo sa amin? Sayang, wala sila Ate Maisa at si Kuya Ed. Talagang kalat ang pagkain doon. Talaga literal, di ba? Budol fight, eh. Talagang nandun. Ako hindi ko kinaya, nagpinggan ako, sabi ko. Kasi ang rule nila, yung nasa harapan mo, ubusin mo, hindi ko kayang ubusin sa dami. So once again, thank you so much, Pastor Jesse, Danauto, at saka si Kuya Ferdy, mga kapatid natin dyan sa Seed of Faith United Methodist Church. At salamat po for giving us the opportunity to minister sa ating mga kapatiran dyan. Amen. At also, we would like to say happy anniversary sa ating mga kapatid sa Taytay. Gospel of Grace and Truth Christian Church. Kami po mamaya ay nariyan to celebrate yung kanilang 32nd anniversary. Amen. So mga kapatid, once again, bakit hindi nagaganap sa ibang mananampalataya? Kung hindi po kayo naniniwala na gusto kayong pagpalain ng Panginoon at maging pagpapala, at kung hindi rin po kayo naniniwala na kayo po'y pinagaling na sa inyong mga karamdaman, it will never manifest sa inyong mga physical bodies. Because once again, sabi ni Jesus, I am come that you might. Hindi niya sinabing, I am come that you will have life. Depende yan kung tatanggapin po natin. Pero praise God, tinanggap natin. Kaya po nagmamanifest sa atin. Amen. Beloved, I wish above all things that you may prosper. Amen. And be in health, even as your soul prospers. So, kapag nagpa-prosper ang soul mo, nagpa-prosper din ang iyong physical body. So really, this is important. Kasi ako, ang pinagpipray ko po talaga, inaangking ko sa Panginoon, kahit umidad na po tayo. Sabi ng mundo, iidad ka, manghihina ka, mamamatay ka. Lahat naman ng tao talaga mali pa na yun, hindi lahat ng tao mamamatay. Kasi may mga ilang tao ang mananatiling buhay for the rapture of the church. And I believe tayo yun. In Jesus' name. Hindi pala totoong, maling statement yun, hindi lahat ng tao mamamatay. Sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ay mga tutulog. Ang term niya for the believers, matutulog. Hindi lahat. And I believe tayo yun. Now, if you believe that, say amen. Ako, I believe that. Amen. So ngayon po, pag-uusapan natin, pagpapatuloy, ay napaka-importante po nito bilang mga mananampalataya dahil
ito po ay hindi na tila nabibigyan ng pansin kung ano po yung mga kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. And ang atin pong message for today, it's entitled The Bronze, the Pole, and Jesus. So alamin natin, ano ba ang ibig sabihin nito? The bronze serpent. Ano yung significance ng bronze serpent? The pole and Jesus. Naalala ko ito pong bronze serpent, sabi ni God kay Moses, gumawa ka ng bronze serpent na nakapalupot dun sa pole. Sa mga doktor, anong tawag dun, mami? Mali yung kanilang sign eh. Hadusius. 2 ahas yun eh. Di ba? Sa mga doctors, 1 ahas lang po ang pinapalagay ng Panginoong Diyos doon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin o sino man nagdisenyo nun. Pero ang sabi po ng Biblia, 1 bronze serpent lang doon. Now, sa atin pong pag-uusapang ito, this is our question for today. What is the significance of the bronze serpent on a pole? Alam ko, nabasa nyo na po ito, pero mamaya po, importante ito pakinggan nyo po ito. Lalo tigit kung kayo po may sakit at karamdaman, this message is for you. And also, kung kayo rin po ay healthy, this is for you. Because napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin. Now, what some people believe, and Christians believe about yung kanilang mga sickness. Number 1, God disciplines and punishes them with sickness for this sin. Nung araw, pinapaniwalaan ko rin po ito. Akala ko, nung aming naranasan ng paghihirap, nung nagsara ang Bangko Filipino, subok na matibay, subok na matatag. Sabi ni Joe sa akin nung araw, mukhang pinaparusahan tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin in the past. Sabi ko, oo nga. Kasi napakahirap po ng pera ng panahong yun, talagang nagsabay-sabay. Hindi ko maintindihan, sabi ko nga para bang pinagsuklubang kami ng langit. Parang hindi ko makita yung pagpapala ng Diyos sa mga panahong yun. Dahil nga, meron pong nagsabi sa akin isang kaibigan mula sa dati naming church. Alam mo, Bro Laverne, kaya nyo nararanasan yan. Yung tila, nananalangin kayo, hindi pinapakinggan ng Diyos. Kasi yung inyong mga nakalipas na kasalanan, parang payong yan. Pag nagpipray kayo, sumasangga yung kasalanan. So ngayon, parusa ng Diyos ang nararanasan ninyo. At sa kaparusahan ng Diyos na iyan, at the same time, pinapalakas niya ang inyong pananampalataya. And then, lumapit ako sa isang pastor namin noon. Sabi ko, Pastor, bakit po kaya para kami pinagsukluban ng langit? Hawig din sila nung sinabi nung taong yun. Actually, dati kong boss yung nagsalita na yun. Pastor din. Sabi niya kasi, alam mo kapatid, kung merong isa sa inyo gumagawa ng kasalanang mag-asawa, damay-damay yan eh. Kaya nga, di ba naalala niyo yung kwento ko sa inyo before, nung sinabi sa akin yun ng boss kong pastor din. Umuwi ako ng bahay, kinausap ko si Joe. Sabi ko sa kanya, alam kong maayos kang babae, kaya lang for the sake lang na tayo makawala na sa problemang ito, sabi nung aking boss na pastor, baka may isa sa ating gumagawa ng kasalanan. Sabi ko sa kanya, huwag kang magagalit May boyfriend ka ba? Alam ko namang wala, kaya sabi ko gusto na nating matapos ang paghihirap na ito. Sobra po yung paghihirap namin na yun. Yung 20 pesos, yung 50 pesos, ewan ko kung naranasan nyo to, yung napaka-valuable ng mga ganong amount sa amin. Yung tipong pag naglalakad ka, tumitingin ka sa lupa, baka may mapulot kang pera. Naranasan po namin yun. Hindi lang halata dahil nakatingin kayo sa mukha ko, pero naranasan po namin yung mga bagay na yun. Di ba, sinabi ko sa inyo before, hindi po ito joke Talagang yung pagkain namin, sardinas, almost every day. Buti na lang hindi po ginalistong si Abes. Now, ito po yung paniniwala namin before. Baka nga dinidisiplina kami or God is punishing us because of our sin, yung past sins namin. At para mawala na ito, dapat pagbayaran namin. Magdusa kami at magdusa. Alam niyo ba, meron pang inisip si John nung araw. Siguro kapapanood ng teleserye. Magpapakalayo-layo daw siya sa aming mag-anak. Niisip na niya to. Na sa kanyang pagdurusa, dahil siguro maawa sa amin ng Diyos, meron siyang sasabihin na, kunwari meron siyang ginawang kasalanan, magpapakalayo-layo siya para yung siya na lang magbabata ng dusa para kaming tatlo ay guminhawa.
Diba parang pumapapel na Kristo na ito yung propensity ng mga tao. This is the highest form of self-righteousness. Sabi ko, buti na lang hindi mo tinuloy. Kasi meron kaming wrong belief. Na magpapakalayo-layo siya. Kung meron mang magbabayad ng kasalanan, para hindi na madama yung aming mga anak, lalayo na lang siya. Now, hindi po itong kalooban ng Panginoon. Nung nagkaroon po kami nakapahayagan ng biyaya ng Panginoon, sabi namin, at sabi po ng Biblia, sabi namin, Panginoon, salamat po for opening our eyes sa katotohanan. Romans 8 verse 1. Ito pong talatang ito nagpapatunay na pinapasinungalingan yung mga pastor na nakausap ko. Alam kong sila po ay sincero at wala silang naisin na kami po ay mapahamak. Pero mali po yung kanilang sinabi sa amin. Sa panahon po natin sa ngayon, nasa dispensation po tayo ng biyaya. Wala na pong mararanasan na galit at puot ang Diyos sa atin. Mangyayari lamang po at mararanasan ang puot ng Diyos after the rapture of the church. Pag wala na dito yung mga mananampalataya. Because Romans 8 verse 1 tells us, therefore there is now no condemnation. Yung word na is, present tense. Tama po, Teacher Nelly, di ba? Yung word na now, present din yun. Now yun eh. There is therefore now no condemnation. Anong sabi ng Amplified Version? Condemnation, no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Sabi ko, nagbabasa ba ng Bible yung mga kaibigan kong pastor na yun? Tagal po namin dinala yung paniniwalang yun. Now, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. Bakit wala na pong condemnation? Because yung condemnation po natin, the guilt at saka yung verdict, inangkin po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang katawan. Once and for all. And that's why He said, it is finished. Hindi nga sinabing, it is almost finished. It is finished. So kung meron po kayong mga ganong thoughts, hindi po tama yun. Hindi po kayo pinaparusahan ng Diyos. Yung pong mga nararanasan nating masidhing problema, yan po ay consequences. Una, because we live in this fallen world. Ikalawa, dahil po may mga taong hindi natutuwa sa atin, ginagamit sila ng dyablo para saktan tayo. That's the second reason. Ikatlo, bunga po yan na ating mga wrong decisions. So wala po doon ang Diyos. Ang papel po ng Diyos, hindi ka bigyan ng problema. Ang Diyos po narito para bigyan ka ng solusyon. Hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos. Walang problema ang Diyos eh. Kaya nga po yung ating church, ang pangalan nito ay Solution. Hindi pwede magbigay ng problema ang Diyos sa inyo. Ang magbibigay po ng problema sa atin, yung mundong ito, yung kapwa-tao natin, at siyang dyablo. Pero ang Diyos, never siya magbibigay ng problema. Binibigay ng Diyos sa atin solusyon. Amen. Kasi, tignan niyo po ito hindi pwedeng pagbayaran mo ang kasalanan mo. Kasi kung pagbabayaran mo ang kasalanan mo, ang tawag dyan ay double jeopardy. Sayang, wala si attorney po dito. Pag may nagbayad na, hindi mo pwedeng bayaran uli. Double whammy yun. Pag pinagbabayaran mo yung kasalanan mo, ibig sabihin, walang kwenta yung pinaggagawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero sapat na po iyon. Kaya nga po sabi ng Diyos in 2 Corinthians 5:21, through the Apostle Paul, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. If you are the righteousness of God in Christ Jesus, sabi po ng aklat ni Santiago, the prayer of a righteous person availeth much. Nasa na yung payong ng kasalanan? Hindi po totoo yun. And I'm telling you this good news. Kung kayo po isa sa mga taong narinig po at mga Kristiyanong pinagdurusahan ng katuroang ito, hindi po totoo na sinasangga ng payong ng kasalanan na yun, yung inyong panalangin. Umaabot po sa langit yan. Ngayon, ba't hindi nangyayari inyong panalangin? Marahil po because of unbelief. So believe that God loves you so much and He wants the best for you. Amen. 1 John 4:10. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Galit ba sa atin ng Diyos kung ba't tayo pinaparusahan? Hindi. Bakit siya magagalit sa'yo? He loves you so much. Kaya nga kanina habang nagkakantahan yung ating praise and worship team si Kuya Albert, nararamdaman ko yung init ng kanyang pagpupuri at yung puso ni Ate Jackie because totoo yung song no? Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Because you know this verse, sabi nung
nung awitin kanina, ang iyong likhay, luluwalhatiin ka because you believe that God loves you. How God loves you? Ano yung patunay? He sent His Son to be the propitiation for your sins. Kahapon binahagi ko sa church sa Bulacan. Marami po mga katuruan ngayon sinasabi nila, you have to prove to God how much you love Him. Dapat with all your heart, soul, and mind. Itong talata pong ito is for the Jewish people. Kaya nga po sabi ng Deuteronomy 6 verse 5, Hear, O Israel, yun po yung Shama. Hear, O Israel, the Lord God is Lord, is one God. So sabi pa nung verse 5, Love the Lord with all your heart, soul, and strength. Pero under the new covenant of pure grace, hindi na po ganun ang sinasabi ng talata sa atin. In this is love. Not that you love me, sabi ng Diyos, but I have loved you. Paano niya pinatunayan ang pagmamahal niya sa inyo? He sent His Son to be the atoning sacrifice for your sins. Ang tao, wala naman tayong pwedeng patunayan sa Diyos. Lord, mahal kita. Nagbibigay ako sa iyo. Babaw nun eh. Binibigay ko yung ikapu ko sa iyo. Hindi po, pa nagbibigay kayo ng ikapu, hindi pa tayo nagbibigay nun. Binabalik pa lang natin yung 10% sa Panginoon. Pag nagbigay ka na out of the 10%, yun pa lang tayo nagbibigay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, tama na, mahal kita, nagbibigay ako, ha? Hindi po. Wala namang namatay sa atin, eh. Halimbawa lang po, ito'y anak ko si Aves. Si Aves, kunwari, para kayo'y maligtas mula sa impyerno, kailangan niyang mamatay. Hindi ko gagawin yun. Ano kayo, sinaswerte? Mahal ko yung anak ko. Pero ang Diyos, hindi po niya ginawa yun. Hinayaan niya mamatay ang kanyang bugtong na anak para maligtas tayo. Ibig sabihin, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Paano mo sasabihin nagagalit sa'yo ang Diyos? Pinatunayan na nga po niya doon sa krus ng Kalbaryo ang katotohanan ito. Amen. When Jesus had received the sour and wine, He said, it is finished. So, ibig sabihin, sabi ng John 19:30, wala na pong galit sa pagitan niyo ng Diyos. Sabi nga ng isang aklat na nabasa ko, the war is over. Romans chapter 5 verse 1. We have peace with God. How? Is through our Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus po sa krus ng Kalbaryo, He became the propitiation for our sins. Alam niyo po yung propitiation sa Tagalog? Tinignan ko sa dictionary. Pampalubag loob. So yung galit ng Diyos sa ating kasalanan, nilagay po niya si Jesus bilang pampalubag loob. Sa amin pong opisina before, sa FEBC Philippines, sa 702 DZS, may transmitter. Sa tabi po ng transmitter, siguro medyo malayo, naglagay po sila doon ng tinatawag na lightning, tama ba? Lightning rod. Pag may kidlat, para hindi tamaan yung transmitter, sisip-sipin ng lightning rod para maprotektahan yung transmitter. Alam niyo, sino po yung transmitter tayo? Yung kidlat, kasalanan o condemnation, punishment ng Diyos. Para mapreserbahan tayo, maproteksyonan tayo, si Jesus po yung lightning rod. Sa Kanya tumatama para protektado tayo. Wow! He became sin at the cross that we might become the righteousness of God in Him. Amen. Kaya sabi niya, it is finished. Kaya nga po nahati yung kurtina from top to bottom. Ibig sabihin, ito na yung matagal na hinihintay ng Diyos. Pwede na siyang lumabas mula sa Holy of Holies para abutin ka. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Number 2. Ito tayo. That God is using sicknesses to bring people closer to Him. Ito pang isang maling paniniwala ng mga tao. Gumagamit ang Diyos ng sakit para mapalapit ka sa Kanya. Now, if this is true, mukhang hindi po umubra yung krus para mapalapit ka sa Kanya. Sabi ng Diyos, gumagano pa talaga ang Diyos, no? Mukhang hindi effective yung krus, Mag-isip nga ako ng iba pang paraan para mapalapit sa akin si Tita Lorna. Bibigyan ko siya ng sakit
Kasi para pag may sakit si Tita Lorna, hindi pala, Diyos pala siya. No? Bakit nga ba tita? Sabi ng Diyos, bibigyan ko ng sakit yung Lorna na yan. Para pag may sakit siya, manghihina siya, lalapit siya sa akin. Ganun po ba ang Diyos? Hindi. Kasi kung gagamit ng sakit ang Diyos, naubusan na siya ng magagandang mga pamamaraan. Yun na. So mag-iisip siya ng ibang pamamaraan. Siguro sabi niya sa kanya, anak, hindi effective yung krus eh. Oo nga, nagdusa ka doon pero wala eh. Gamit tayo ibang paraan. Bibigyan ko ng problema tong si Natnat. Papa-scam ko siya. Para pa nagkaroon siya maraming problema, magpipray siya sa akin. Mapapalapit siya sa akin. Lalakas ang pananampalataya niya. Ito pa yung mga paniniwalang mali talaga, ano? Ang nagpapalakas po ng pananampalataya sa atin, pakikinig ng salita ng Panginoon. Now, bago ko ituloy po ito, balikan ko lang pala yung kanina. Para hindi ko makalimutan. Dinidisiplina po ba tayo ng Diyos? Yes. Wala nang punishment, walang guilty verdict. May disiplina pa rin po, pero hindi po gagamitin ng Diyos ang sakit. Dinidisiplina po tayo sa pamagitan ng kanyang salita, the Word of God. Bible. Ginagamit po ng Diyos ang ating mga magulang, ating mga kapatid para disiplinahin tayo ng Diyos, and even your pastors. So, mga kapatid, huwag pong sasamaan loob nyo kung may mga pagkakataon na nadidisiplina po kayo dito sa pulpito. Kasi mahal po kayo ng Panginoon. Pero wala pong sakit, and even po yung mga tragedies, aksidente, nako, kaya na nabangga yan. Hindi nagbigay na ikapu yan. Naririnig ko nung araw yun eh. Pero kami kasama sa isang church eh. Mayaman siya. May pag-aari siyang hotel sa May Luneta. Nasunog. Yung bahagi ng kanyang building. Kasama namin yung pastor. Kilala niyo yung pastor na to eh. Yung asawa nagsabi, kasama namin si sister, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Sabi niya doon sa kapatiran namin, mayaman to. Alam mo kung ba't nasunog ang hotel mo? Hindi ka kasi nagbibigay sa Panginoon eh. Takot ako noon. Sabi ko, ganun pala yun? Hindi po. Alam niyo, magbigay kayo, hindi kayo magbigay, walang susunugin sa inyo. Hindi po ganun ang Diyos natin. Didisiplinahin tayo sa pamagitan po ng kanyang salita. The Word of God. Amen. Amen. So, balik tayo dito. Hindi po gagamitin ng Diyos ang mga sakit para tayo po ay, nagkagulo-gulo na. Dito sa, number 2, para mapalapit kayo sa Kanya. Hindi po, sapat na po ang krus. Amen? Amen. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ayaw po ng Diyos na napapahamak tayo. Verse 17, dapat alam din po natin, for God did not send His Son into the world to condemn you, but that the word through Him, you might be saved. So ang vocabulary ng Diyos, salvation. Hindi po condemnation. Is that good news, church? Wow! Kaya po tayo nagsisimba at kaya po tayo nagkakaroon pa ng pagtuturo na ito para ibahagi nyo rin po sa mga kamag-anak ninyo. Kasi po ang akin pong napapansin talaga, dahil din po sa marami kong tanong na narinig kahapon, ang daming mga wrong beliefs about God, napapasama tuloy ang Diyos. Grabe. Ang sama ng tingin nila sa Diyos, para bang si Lord, si tatalino, suplado, matalino, mahaba ang balbas, matanda na, pag kinausap mo, para bang naiinis, tapos pag may ginawa ka masama, papaluin ka niya, paparusahan ka niya. Hindi po ganun ang Diyos natin. Siya po ay nuknukan, gamitin ko na po yung word nuknukan ng kabutihan at kabaitan. Kung meron po mga taong nuknukan ng kasamaan, hindi po ganun ang Diyos. Sabi ko nga doon sa isa kong pinost God is too good to be just good. Yung goodness ng Panginoon, ay yung so good ng Panginoon, good lang yun. Nakuha niyo pa ibig ko sabihin? Yung akala natin, napakabuti na ng Panginoon, pero maliit pala na fraction yun ng kabutihan niya. Hindi pa po natin na papagtanto, pero pag lalo po kayo nagkaroon ng kapahayagan ng goodness sa Panginoon, you will be in awe. Ika nga. Dito na tayo.
2 Corinthians 5:19. That is that the God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation. So, God is not in the business of condemnation, but reconciliation. Kaya po pag may mga kausap kayo mga tao, I suggest, ipalaganap niyo po yung mensahe ito because this is the Bible. God loves you so much. Hindi kayo pwedeng parusahan dahil pinurusahan na po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa akin at para sa inyo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Oh, praise God. Kaya yung song natin kanina, napaka-timely, no? Napakabuti mo. The thief does not come except to steal and kill and to destroy. Ito po yung job description ni Satan. John 10 verse 10a. Na pangkaraniwan, ibinibigay ng mga tao at mga Kristyano na job description ng Diyos. Uy! Buti na lang, hindi ka pa kinuha ng Diyos. Para bang ang Diyos pumapatay? Hindi po pumapatay ang Diyos. Wala po siya sa business ng pagpatay. Sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ito po ay illustration ko lang. Nung araw ako po ay bata-bata pa, pag pupunta sa hospital na aming mga kapatiran, di ba pangkaraniwan, yung muntik nang namatay, pag dinala mo, oy, kumusta po? Ito, buhay pa. Tapos sasabihin po ng mga kaibigan namin, mga pastor, alam mo kapatid, kaya hindi ka pa kinuha ng Panginoon, may mission ka pa eh. Kung meron po kayo kakilalang ganun ang naririnig, bulungan nyo. Sabihin nyo, kung mo tatapusin yung mission mo, baka kunin ka na ni Lord. Di ba? It doesn't make sense. Kaya po yung taong muntik na mamatay na yon, pag gumaling yon, hindi niya ipagpapatuloy yung mission eh. Baka mamatay siya eh. Mali, ano? Mali po yun. Because, sabi ng James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. Lahat po na masasama, ibigay mo sa kalaban ng Diyos, kay Satan yun. Lahat po na mabubuti, alam niyo po yung sabi ng talata ito, every good gift, ito po yung binibigay ng Diyos sa mga unbelievers. Ganon siya kabuti. And every perfect gift, alam niyo kanina yung perfect gift for us believers. Hindi pa rin talo yung mga unbelievers, ano? Kaya lang, kung papipiliin mo ako, alimbawa, bigyan ko kayo ng eksena. Meron kayong nakita sa kalsada, isang 500, isang 1,000. Anong pupulutin mo? Parehas. Sabi nung iba din yung 1,000, wala na naman nakakita, di kunin mo na rin yung 500. Ganito rin po ito eh. Will you settle for less? Good ka lang ba? Eh, tanggapin mo ng Panginoon para maranasan mo yung mga perfect gift. Amen. Amen. Isaiah 53:4-5. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Ito po'y bilang pagpapatunay na sa sobrang napakabuti ng Diyos, hindi po siya pwede magbigay ng sakit, ng problema. Hindi po. Lahat po ng iyan ay inangking niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Eh, Pastor, bakit ano pong sinasabi dito sa Isaiah 53:4-5? Griefs lang eh, at saka sorrows lang yung kanyang inangkin sa kanyang katawan. Medyo weak po yung translation nito. Although it's true, yung pong second meaning ng grief dito, second meaning lang po ito ng word na original in Hebrew. In Hebrew po kasi, it's koli. Yung first definition ng koli, sicknesses, diseases. Yung second meaning ay griefs. Yung ano naman, yung makhov, pains. Second meaning lang po ito, pero kasama po even yung depression. Mental illness kasama po dito. So at the cross, binata po ito lahat ng Panginoong Hesukristo. Now, nasaan ang patunay? Matthew 8:16-17. Let the Bible interpret it for us. When evening had come, they brought to Jesus many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word, and healed all who were sick. Verse 17. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. Ano po ang parallel verse na ito? Yung kanina, Isaiah 53. So dito po sinasabi that at the cross, He bore our sicknesses and even infirmities. Wow. Ayan.
Dito tayo. Tatalon na ako. John chapter 3 verse 14. Dito na po pag-usapan na natin. The bronze serpent, the pole, and Jesus. Ano po yung significance ito? John chapter 3 verse 14. Si Jesus po mismo nagsasalita dito. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Now, ano po yung significance nitong bronze serpent? Ito yung ating question kanina. Ito pong John chapter 3 verse 14, ang parallel verse po nito, Old Testament. It's found in Numbers chapter 21 verses 45. Na kung saan, yung mga Israelita po, para meron tayong overview of what happened. Yung mga umattend kahapon sa Seed of Faith, binanggit natin, di ba? Mula Numbers 16, 17, 18, 19, 20, 21, puro sila reklamo ng reklamo. Noong una, nagreklamo sila, binigyan silang salot ng Diyos. And then si Miriam, number 17, nagreklamo siya sa leadership ni Moses. Dinuraan siya ng Diyos sa mukha, nagkaroon siya ng leprosy. Pagdating sa Numbers 18, kung di ako nagkakamali, nagreklamo sila sa Diyos. So every reklamo, merong parusa, merong kamatayan. Numbers 19 yata. Merong mama nagpupulot ng kahoy para magluto lang. And since nabigay na po yung 10 Commandments on the Sabbath day, sabi ng kapatid na Moses, Lord, anong gagawin namin sa taong ito lumabas ng Sabbath day? Nagpulot ng kahoy. Sabi ng Diyos, stone him to death. So ngayon, itong mga taong ito, mga Israelita, they grumbled against Moses. Sabi niya, dahil sa iyo, ang dami namamatay. Dahil sa iyong mga pinaggagawa, dinala mo kami sa ilang para dito lang mamatay at puksain ng Diyos. So, sinisi nila si Moses. Alam niyo po, binigyan silang salot ng Diyos. And on that day, 14,700 Israelites were killed. Grabe, no? Parang massacre. Now, nangyayari po yun because of the Mosaic Covenant. Now, dito, sa sobrang pagrereklamo pa rin po ng mga Israelita, nagpadala po ang Diyos, o actually hindi nagpadala, hinayaan niya itong mga fiery serpents na sila po ay tuklawin. At marami po ang natuklaw at marami po ang nangamatay at yung iba buhay pa habang meron silang tuklaw. Numbers chapter 21 verses 45 para alam niyo po yung pangyayari ito. Then they, yung they dito mga Israelites, journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt? Anong tawag po sa mga taong ito? Mga walang utang na loob. Alam niyo po ba, habang naglalakbay po sila, para lang may overview kayo kung gaano kabuti ang Diyos. Habang naglalakbay sila, in the morning, God's presence became His, ayun kanina, nag-reveal siya as the pillar of clouds. Bakit? Para hindi po sila mainitan, nagsilbing air condition ng Panginoong Diyos. His presence as pillar of clouds. By night, habang naglalakbay po sila, malamig, His presence po as His pillar of fire. Para maginaw, nagbibigay ng painit ang Diyos. And then habang naglalakbay sila, the Lord provided for them manna from heaven. Alam niyo po, in Psalms, sabi po ng Biblia, alam niyo yung manna from heaven, ang turing po ng Biblia dito, it's the champion's bread. It's the angel's bread. So, ibig sabihin, pag kinain mo to, magbibigay ng lakas sa inyo. Kung meron pa pong manna from heaven, kung kayo po'y boksingero, bawa si Kuya Albert, boksingero, ito yung kainin mo bago laban. Panalo ka. Angel's bread, the champion's bread. Pero lahat ng yun, pinagreklamuhan ng itong mga taong ito. And once again, grabe, ito sabi nila, sa tinapay, yung manna from heaven, sabi nila, pakita natin ulit, verse 5. For there is no food and no water. Di ba meron ng tubig? Nag-provide na ang Diyos. At meron ding food, manna from heaven. And our soul loathes this worthless bread. Grabe, wala silang utang na loob. Sino po naalala nyo pag naririnig nyo itong mga talatang ito? Parang tayo din, di ba? Hindi nalalayo sa atin. Pinagpapala tayo ng Panginoon, pero ang dami nating reklamo. Nakita na, grabe nung panahong yun, no? Nakita nila nahati ang Red Sea.
Pero mabilis po nila makalimutan yun. Grabe. Kaya po pakiusap ko sa atin, yung mga pagliligtas ng Diyos, huwag natin kakaligtaan. Kasi ang propensity ng tao, mabilis po tayo makalimot sa mga mabubuting ginawa sa atin ng Diyos. At dito po sinabi nila, ayaw na namin to, our soul loads for this worthless bread. Walang kasaysayan na tinapay, pwe. Baka may ganun pa yan, no? Dagdag ko na po yun. Baka nga yung, kasi alam niyo po, pag nabasa niyo yung reklamo sila, na ang pait, yung Mara, bitter water yun eh. Sabi, ang pait ng water na ito. When they were under the Abrahamic covenant, sabi ng Diyos kay Moises, maghagis ka ng punong kahoy. Yung punong kahoy po sa Bible, it's a picture of the cross. Hinagis niya doon sa tubigan. Alam niyo, tumamis yung tubig. So, nagpo-provide ng Panginoon. And still, ito pa mga tao, ito punong-puno na reklamo sa katawan. Why? Because lagi po nila kinakaligtaan yung mabubuting ginawa ng Diyos sa kanila. Now, Deuteronomy 11:27 till 28a. Under the old law-keeping covenant, the blessing if you obey the commandments of the Lord, and the curse if you disobey the commandments of the Lord. Grabe, no? So ngayon, mga kapatid, tignan po natin. Bakit nila nararanasan yung mga bagay nito? Because they were under the old law-keeping covenant. At sabi po ng... Ito muna tayo sa Numbers chapter 2. Naunahan ko yung aking kodiko. At dahil dito po, nangyari po yung di inaasahan. Sabi ng Numbers 21:6-7. So the Lord sent fiery serpents among the people. Ito po mga serpents na ito, sa Tagalog tinignan ko yung fiery eh. Talagang galit na galit. Among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Verse 7. Sobra. Therefore, the people came to Moses. May tuklaw na sila. So imagine niyo po yung istorya natin. Nawala. Natuklaw yung screen natin. Yan. Therefore, the people came to Moses and said, "We have sinned." Yun na. Pag may problema, ang tao lumalapit sa Diyos. Naalala ko kwento ni Ate Amel from Davao, pauwi siya ng Manila. Ang tindi raw ng turbulence. Marami siya naririnig sa eroplano, napapalapit sa Panginoon. Nagpipray. Ganun naman lagi ang tao, no? Pag may problema, napapalapit sa Panginoon. We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Alam naman pala nila. Nawala uli. Yan. So, basahin ko na lang dito. Yan. So, inutusan nila si Moses dito. Pray to the Lord. Tayong-tayo, no? Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Now, may wisdom po ba dito? Itong sinabi ng mga tao. Sabi, nagkasala kami at kami natuklaw. Moises, manalangin ka sa Diyos. Nakita niya po, under the old law-keeping covenant, meron pong sense of distance. Para bang sila, Israel, bayang pinili ng Diyos, pero hindi sila makalapit ng direkta sa Diyos. Kailangan nila ng mediator, si Moses. Inutusan nila yung mediator na, pray to the Lord. Anong sabi nila? That He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Now, tingnan niyo po yung talatang ito. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Now, kapag kayo po ay may problema, maganda po makita natin yung revelation dito. Listen, church. Di ba tayo when we pray, lagi natin sinasabi, Lord, tanggalin niyo po yung problemang ito. Sino po dito nagpipray ng ganun? Wala. Okay. Wala nagpipray. Di ba? Usually, ang propensity natin, Lord, tanggalin po yung problemang ito. May wisdom po ba doon pag nagpipray? Actually, mali pala yun. Kasi dito, tingnan niyo po ang logic. Kapag tinanggal yung mga serpents, mamamatay pa rin sila. Kasi may tuklaw na sila eh. So, ibig sabihin, hindi yung pagtanggal ng problema o yung mga ahas ang magsusolve ng problem. Sana pinag-pray na lang nila.
Moses, tanggalin niyo yung tuklaw na to, yung mga kamandag. Sana gano'n na lang, ano? Now, itong maganda. Nasabi ng Diyos kay Moises. Buti na lang, di ba nag-pray si Moises? Siguro ang prayer niya rin, nutusan siya ng mga Israelita. Lord, pinagpipray ko sila, sabi nila, tanggalin niyo po yung mga ahas. Pero buti na lang hindi sila pinakinggan ng Panginoon. Meron po tayong mga pinagpipray na buti na lang hindi pinapakinggan ng Panginoon. Kasi mali. Sa panahon po natin sa ngayon, yung prayer po natin, alam niyo bakit po nakakarating ng maayos sa Diyos? Because we have a high priest in Jesus. Yung papel po ng high priest in the Old Testament, marami pong kahilingan ng mga Israelita na alam po ng high priest, mali-mali yung panalangin nila. Ngayon, yung high priest, siya po ay representative ng tao para sa Diyos. Yung mga taong high priest in the Old Testament, pwede silang magkamali. Pero sa atin po, si Jesus, kahit po minsan mali-mali yung ating panalangin, o madalas mali-mali yung ating panalangin, but because we have a perfect high priest, siya po ang nagpipray para sa atin. So buti na lang hindi po pinakinggan ng Diyos yung panalangin ng mga tao. Na take away the serpents so that we may live, sabi ng mga tao. Now, ang ginawa po ng Diyos na maganda pong kapahayagan para sa atin dito, anong tugon niya kay Moises? Sabi ng John 3:14, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." So dito po, anong significance ng bronze serpent on the pole? At anong kinalaman ni Jesus? Ba't sinabi niya, even so, the Son of God, the Son of Man must be lifted up. Bakit? Because yung bronze serpent on a pole, it was a shadow or typology ni Jesus on the cross. Bakit bronze? Yung bronze po sa Bible, it speaks of condemned, punishment, judgment. Yung pong bronze. Yung gold din naman, righteousness. Okay? So yung mga ganyang ginagamit na mga termino ng Biblia, dapat alam po natin. Bakit bronze? Bakit tanso? Ibig sabihin, yung tansong ito, it's a typology of Jesus that on the cross, gaya po nung serpent on the pole, on a pole, si Jesus on the cross, he was judged for our sins. Now, sabi po once again ng talata, kung itinaas ni Moises itong ahas, itong tansong ahas, doon sa ilang, even so must the Son of Man be lifted up. So dapat din po itaas natin ating Panginoon Hesukristo. So ano po ang tugon kapag meron tayong problema? This is the good news. Imbes na ipag-pray po natin na mawala yung problema, sabi ng Diyos, tumingin tayo kay Hesukristo. Bilang hinusgahan ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po yung paghuhusgang iyon na dapat para sa atin, inangkin na ating Panginoon. Amen. Galing, ano? Numbers chapter 21, verses 8 till 9. Then the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent." Tingnan, serpent, isa lang. "And set it on a pole." Ilagay mo sa pole, sa isang stick. "And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live." Ganun lang kasimple. So sinabi niya kay Moises, kuha ka ng stick, then maglagay ka doon ng bronze serpent, sabihin mo sa mga tauhan mo, sila ay tumingin doon. Ang problema po natin, alam niyo kung bakit tayo po ay nanlulupaypay sa buhay? Lagi po tayo nakatingin sa sugat natin. Yung sugat natin nung nakaraan. Kaya po marami mga tao sa ngayon, even mga mananampalataya, ang pait-pait sa buhay. Ibang tipong pag nahawakan mo lang, na gano'n mo lang, ang sakit. Nakakatagpo na ba kayo ng mga taong parang nana, parang mga abscess? Konting gano'n, aray ko, napaka-sensitive. Ibang may nasabi ka lang ng konting gano'n, nasasaktan. Alam niyo po kung bakit? Pag may tukla kayo na ahas, pag naganon yan, masakit yan di ba? Kasi lagi po sila nakatingin sa sugat nila at mamamatay po sila doon. Now, sabi ng Panginoong Jesus sa atin, kung itinaas ni Moises itong bronze serpent na to, even so must the Son of Man be lifted up. So ano pong sagot? Huwag kayong tumingin sa sugat. May nangyari po in the past, tapos na yun. Sabi nga nakasabihan past is fast. Tapos na yun. Huwag tayong tumingin sa sugat natin. Tignan natin yung nasugatan.
para sa atin, si Kristo. At sabi po ng Panginoon dito, and it shall be that everyone who is bitten, tayo po ito, it's a picture of us. May mga kanya-kanya tayong sugat, di po ba? When he looks at it, shall live. If you want to live, huwag kayong tumingin sa sugat ninyo. Kung natin tingnan yung sugat na may sugat, uy, sugat ko, pagaling na sa'yo, nagnanaknak pa rin eh. Naalala ko lang, isang papuri singer, biniro ko lang siya, papagawa sa akin ng song. Sabi niya sa akin, Laverne, gawa mo naman ako ng song. Sariling album niya. Sayang, hindi natuloy eh. Sabi niya, gawa mo naman ako ng kakaiba. Kasi kilala daw niya ako na, kasi yung mga title mo kakaiba eh. At saka yung mga naiisip mo sa paggawa ng kanta, kakaiba. Sabi niya, yung tipong in love yung tao sa Panginoon. E di, nakaisip ako ng title. Tinawag ko sa kanya, alam ko hindi niya tatanggapin eh. Pero sabi ko lang, parang lang kakaiba. Sabi ko, meron na ako naisip na kanta mo, na title. Anong title mo, Laverne? Kako, Langib. Uy. Sabi niya, parang pangit pakinggan. Alam mo yung langib? Yung sugat na natuyo. Sabi ko, kakaiba yun. Wala pang gospel song na ganun, langib. Oy, sa mga nanonood, huwag niyong kukunin yun. Akin yun, ha? Ako nakaisip nun. Tagal na yun, hindi ko pa masimulan, eh. Di ba? Parang tayo sa Panginoon. Kaya lang, wala nang langib, pinagaling na talaga. Sabi niya, parang ayoko ng title. Kasi si Mrs. ginawa ko ng song eh. Yung na-produce sa ABS-CBN, sa Star Music ba yun? Nagagalit siya noon eh. Ha? Star Records. Ang kumanta yung kapatid ni Jessa Saragosa eh. Noong una, ayaw niya yung song eh. Bago kami ikasal, ang title ng song, Mancha. Sabi niya, ba't naman ako mancha? Sabi ko kasi, para kang mancha, nakamarka sa isip ko, hindi ka maalis kahit anong kusot. Mga ganun yung song eh. So, mahilig kasi ako mag-isip ng ganung mga bagay. So, dito, balik tayo sa usapang langib. Huwag po natin titingnan yung mga sugat natin. Ayaw ng Panginoon yun. Sabi niya, tingnan po natin yung nasugatan, alang-alang sa atin. Amen? Search? So kapag gusto niyo pong kayo ay hindi nagiging sensitive sa buhay, tignan natin yung nasugatan. Of course, no, may mga pagkakataon po talagang minsan dumarating tayo sa nasasaktan po tayo, pero tayo po'y maghilom at mabuhay. Kasi gusto ng Panginoon sa atin, mabuhay tayo ng ganap at kasiya-siya. Hindi yung tipong konting kibot, reklamo, nagagarit sa kapwa natin tao. Hindi po nagmamanifest yung testimony natin. Now, if you want to live, huwag mong tignan yung sugat mo. Huwag mo tignan yung kamandag na meron ka. Because yung kamandag na ito, inangkin na po nitong bronze serpent on the pole. Who is, of course, Jesus Himself. When He was hung on the cross, alam mo ba yung pagkakasabit pa lang ng Panginoon sa krus? He became curse. Naging sumpa po siya doon. Para po lahat ng sumpa ng kautusan, hindi na po natin maranasan. Anong sumpa ng kautusan? Dahil po hindi Old Law-Keeping Covenant, di ba, sabi ng Deuteronomy 11:27 and 28, when you obey the commandments of the Lord, you will be blessed. But if you disobey the commandments of the Lord, you will be cursed. Yun po yung sumpa ng kautusan. Pero dahil po si Jesus, He was hung on the cross, even po yung sumpa na yun, hindi na po darating sa inyo. Wow! Ganon po makapangyarihan ang ginawa ng ating Panginoon. Amen, church. So when Moses, tuloy po natin ang pagbasa, verse 9 this time, Numbers chapter 21 still, made the bronze serpent and put it on a pole, and so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Amen. Kaya pala sabi ni Jesus, kung itinaas ni Moises yung tansong ahas doon sa ilang, dapat din sa panahon natin ngayon, lagi po natin itinataas ang ating Panginoong Hesukristo na nakapako sa krus. Bakit? Sabi po ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. And this is the gospel. Sabi ni Apostle Pablo, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Hindi po tayo nagpipreach dito sa church ng mga motivational talks lang. Hindi po. Ang motivational talks pang mga opisina yan. Sa church po dapat gospel. Ang gospel po, it's all about Jesus and His finished work on the cross. So kung bakit kayo ligtas, babalik ka pa rin kay Jesus.
Kung bakit po kayo healthy, babalik pa rin po tayo kay Jesus at saka sa mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. And that is the gospel. Kaya pala sabi dito ng Diyos kay Moises, kung kayo ay isa sa mga natuklaw, hindi sagot na tanggalin ang mga ahas. Kasi pag tinanggal ko yan, may tuklaw ka pa rin, maya-maya patay ka din. Ang pinakamainam na prinsipyo at mainam pong, ito po'y kapahayagan din sa atin, kung kayo po ay may mga tuklaw o nararanasang problema sa inyong mga buhay, sakit, karamdaman, anuman po yan. Even po tuklaw sa finances. Kasi minsan po si Judith nanunuklaw din yan eh. Di ba? Pag dumadating ang araw ng bayarin, nanunuklaw yan eh, di ba? So pag dumarating po yung mga araw ng bayarin, kanino tayo titingin? Jesus. Sa krus po, naging mahirap siya. Tinanggal nga yung saplot niya eh. Para kapalit po nun, kayamanan sa atin. 2 Corinthians 9 verse 8. Sa krus, kung meron po kayong mga kahihiyan in the past, huwag nyo nang balikan. Sa krus po, halos hubot-hubad ang ating Panginoon. Inako po niya lahat ng kahihiyan para pawiin ang inyong mga kahihiyan. Lahat po ng masasamang bagay, inangkin ng Panginoon para mapasa atin ang lahat ng mabubuting bagay. Jesus received all the bad things which He did not deserve. So that today we receive or we may receive all the good things in life which we do not deserve. Ano pong tawag dito? Grace. Kaya huwag kayong magtataka, bakit ganon? Ang dami kong mga pagpapala. Abi, ibigay nyo sa mga kapwa-tao nyo yan. Hindi ako karapat-dapat, kaya nga po grace. Di ba? Lalo tayong nai-inlove sa Panginoon. Now, true to think about, the bronze serpent on the pole typifies our Lord Jesus Christ as He became a curse for us on the cross. Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Praise God! Having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. And 2,000 years ago, Jesus was hanged on that tree, on that cross. Para wala na pong sumpa na kautusan para sa atin. Is that good news, church? Oh, yes naman. And this is the gospel. Kaya nga po yung mga narinig ko before na katuruan, maling katuruan ng mga kaibigan kong pastor nung araw. Sabi ko, ito po magpapalong po sa inyo. That's why it's so important for you to go to church para nafe-feed po kayo ng tamang ebanghelyo. Amen. Yan. Tuloy natin. At yan. Thank you, Ate Ina. Numbers chapter 21, verses 8 till 9. Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. And verse 9, so Moses made a bronze serpent and put it on a pole. And so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Amen. Kaya po sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, who himself, Jesus himself, bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness. Amen. Nakita niyo po yung word uli na might, past tense ng may. Kapag alam po natin ang katotohanan ito, pwede, probability, ang gusto ng Panginoon, let us live in righteousness. And by whose stripes you were healed. So kasama talaga yung healing eh. May nagsasabing iba, hindi, ang tinasabi nung talata dito, ikaw ay pinagaling na sa iyong kasalanan. Pwede ba yun? Ang kasalanan po pinapatawad. Anong pinapagaling? Sakit. Kaya po yung verse na ito, kasalanan, kapatawaran, at karamdaman, kagalingan. 1 Peter chapter 2, verse 24. Ito na tayo. Tayo po ay... Now, balik tayo sa ating question as we end. What is the significance of the bronze serpent on a pole? Now, this is our solution. The bronze serpent on the pole, once again, typifies our Lord Jesus Christ as He became a curse for us on the cross. Wow! Napakabuti po ng Panginoon na ito po ay ibinigay niya sa atin bilang paalaala. Amen. Now, church, pakinggan niyo po ito once again, ha? Alam niyo po ba, hindi lang natatapos po dito, na hindi lamang po inangkin ng Panginoon lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Ito pang good news sa iiwan ko sa inyo. Even po si Satanas, sa panahon ngayon, wala na pong kapangyarihan para tayo po ay kanyang saktan at bigyan ng kamatayan.
Wow! Ulitin ko mga kapatid hindi lamang po tayo pinagpala at biniyayaan ng masigla at malusog na buhay. Now, listen. Even po yung kapangyarihan ni Satanas na pumatay, wala na pong kapangyarihan ito laban sa atin. Alam niyo kung bakit? Hebrews chapter 2 verse 14 tells us, "Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, Jesus Himself likewise shared in the same." Kung bakit po kailangan niya magkatawang tao? Ang ating Panginoon Hesukristo, 100% man, at the same time 100% God. Now, bakit po siya nagkatawang tao? Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. So, siya po ay nagkatawang tao. He Himself likewise shared in the same, that through His death, He might destroy him. Yung him dito si Satan. Who had the power, eternally had this past tense po, no? Yes. Who had the power of death. That is the devil. So, ibig sabihin, siyang may kapangyarihang pumatay. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo Jesus, tinanggalan na po siya ng kamatayan laban sa atin. So, wala na pong kapangyarihan ng diablo para kayo po ipatayin. This is powerful. Search. Kaya po, huwag niyo sinasabi na, hinihintay ko na lang yung aking kamatayan. Hindi po natin lengguwahe yun. Kaya nga po, hindi tayo nagsasalita ng mga salitang nakamamatay, bagkus nagbibigay buhay. Amen. So, hindi lang tayo pinagaling pala. Even po yung kapangyarihan ng kamatayan, o kapangyarihan niya na kayang pumatay, wala na rin po siyang kapangyarihan sa atin. That through Jesus' death on the cross, pinatay na rin po niya, siyang may kapangyarihan pumatay. Si kamatayan. Kaya pag may nakikita kayo na yung nakaitim na nakamihawak-hawak na karet, hindi para sa inyo yun. Pwede nyo sipain yun. Labas. Wala kang kapangyarihan laban sa akin. Dahil namatay na aking Panginoon para sa akin. Para patayin ka na para wala ka ng kapangyarihan, patayin tayo. Church, this is really so much revelation. Kaya po gusto ng Panginoon sa atin, buhay na ganap at kasaya-saya. Now, isa pa po. John chapter 5 verse 24. "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life." Yung everlasting life po, hindi po magsisimula ito pag tayo nasa langit. Yung everlasting life, magsisimula po yan pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Dito lang sa lupa. "And shall not come into judgment, but has passed from death into life." Nung tayo po naging mananampalataya, wala nang judgment because we have passed from judgment and death unto life. Kaya po yung buhay natin sa ngayon, ang kinin mo, punong-puno ako ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po. At ang posture po natin, hindi tayo nakayuko, nanlulumo sa buhay. Hindi yung tipong pag kinumusta ka na kumari mo, "Mari, kumusta?" Eto, nakakaraos. Tapos pag tinignan naman ng bewang mo, 33. Yan bang nakakaraos? Parang may gana pa tayong sabihin sa Panginoon na, "Lord, diba, ito dapat, ang sagot natin, ito lubusang pinagpala." So hindi tayo nakayuko at nanlulumo. Tayo po ay nakatingala. Alam niyo, inaantabayanan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya po tayo nagpipreach ng gospel. Sabi ng Titus 2:13, "Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ." Now, mga kapatid, kaya po ako, I would like you to be encouraged to invite your friends and loved ones. Malapit ang bumalik ang Panginoon. Nakatingala po tayo. Bakit tayo nakatingala sa Kanya? Kasi yun ang gusto ng Diyos po sa atin. At meron pong paalala sa atin ang wisdom mula po dito at ang revelation. Ba't kailangan ko pang, Pastor, lagi nakatingin kay Jesus on that cross? Bakit? If you want to enjoy life, ito po ang sabi ng Psalm 91:16, "With long life." Sino po dito gusto ng long life? Amen. Now, "I will satisfy him." Ito pong life na ito, satisfying life. Marami pong tao sa ngayon, mahabang buhay, pero nakahiga sa folding bed. At ang masakit doon, pag nag-fold yung bed, hindi niya kayang ibalik. Kasi may sakit siya. Now, tayo po may buhay, naganap at kasiyasiya. Now, ano ang sikreto, anong revelation dito sa talatang ito? "With long life, I will satisfy him." Now, ano po yung word na satisfied? Halimbawa, sabi mo sa Diyos, "Lord, okay pa ako mabuhay, gusto ko pang until 65. Gusto kong
95, yung satisfaction po nasa inyo. Kaya huwag niyo po tatanggapin yung sinasabi ng lagi pag may mga wake service, laging sinasabi nito, di ba? Sino po galing dito sa Lamay, Patay? Nakikita natin, tita, di ba? Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha ng buhay. Hindi po Diyos ang nagsabi niyan, si Job yan. Ang Diyos po lagi nagbibigay ng buhay. With long life, I will satisfy Him. Ano po ang life na satisfied kayo? Lord, satisfied na ako mga 90. Depende po sa inyo yun. Now, anong sikreto? And show Him my salvation. Salvation in Hebrew, it's, pakilagay nga at Ina. Yeshua. Alam niyo sino si Yeshua? Si Jesus. As long as you put your, focus your eyes unto Jesus, and as the bronze serpent at the cross, you will have a long and satisfying life. Yun po yung sekretong nilalantad natin na hindi alam ng marami, karamihan. Kaya po gusto ko po rin ibahagi niyo po ito sa maraming tao. So ibig sabihin, tayo po dito, bilang mananampalataya, even po ang mundo natin padilim ng padilim, pero tayo po pa-healthier through the finished work of Christ on the cross. Sasabihin ng ibang tao, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Laverne. Hindi naman po pinipilit ng Diyos. This will only happen to those who believes. Amen. Do you believe, church? Say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So this is the significance of the bronze serpent, the pole, and Jesus. Mga kapatid, tayo po ay talagang lubusang biniyayaan ng Panginoon. Kung meron po mga nagsasabi sa inyo, yung sakit mo dati, babalik yan, huwag nyo tatanggapin. Isaiah 54:17 tells us, no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. Buy, may nagsabi sa'yo, pare mo. Pare, di ba may lahi kayong may cancer? Magkaka-cancer ka rin. Huwag mong tanggapin in Jesus' name. Hindi mangyayari sa akin. Dahil si Jesus on the cross, inangkin niya yung cancer. Ang tawag po dyan, generational curse. Wala na po sa atin yan. In Jesus' name. So yung sakit mo nung araw, wala na yon. Pinagaling na ng Panginoon. In Jesus' name. Just focus your eyes unto the bronze serpent who is Jesus on the cross. Bilang po pangahawakan ko. Sabi ng Biblia ba't hindi natin paniwalaan? Now, kaibigan, kung kayo po ay namamangha sa salitang ito, at gusto nyo maranasan yung pangako ng Panginoon sa atin. Sabi nga in John 10:10, I am come. Present tense, I am come. Narito po siya lagi for you. I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Yung pong word na life dito, it's Zoe. It's the life of God. Kapag tinanggap po ang Panginoon Jesucristo, ito po yung buhay na magkakaroon ka sa iyong espiritu. At kapag pinaniwalaan mo yan, mula po sa ating pinag-uusapan, tumago sa inyong kaluluwa. Yung life ng Diyos, magmamanifest po yan sa buhay mo physically. Sabi ng Diyos Now, paano po ito magaganap? Pag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So I would like to pray for you. Pray this prayer with me. Kung ano po yung bibigkasin ko, sabihin niyo po yan. Buksan niyo ang inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, nananalig po ako sa inyong kapangyarihan. Na doon po sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo lahat ng aking kasalanan. Kasama na rin ang mga sakit at aking karamdaman. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan. Hindi lang sa aking espiritu, hindi lang din sa aking kaluluwa, maging sa aking katawan. Salamat po sa kaloob na ito. At salamat din na ito po'y pangwalang hanggan dahil nakasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumabay sa panalangin ito, maniwala po kayo po'y mananampalataya, ligtas na. At angkinin po lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Amen. Tayo po tayo, mga kapatid. At bilang pasasalamat sa Panginoon, mawit po tayo minsan pa.
I believe this time, alam ko magpupabigla sa inyong kaluluwa sa kabutihan ng Panginoon. Sabayan niyo po kami. Awitin po natin ang awitin ito. Napakabuti mo, O Diyos. Mo, aming Diyos Ama. Aming Diyos Ama. Ang iyong likhay, luluwalhatiin ka. Ang iyong likhay, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, aming Ama. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, Sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, mga kapatid, taas natin ating tinig sa Panginoon. Kabuti mo, aming Diyos Ama. aming Diyos Ama. Ang iyong likhay, luluwalhatiin ka. Ang iyong likhay, luluwalhatiin ka. O, purihin ka, O Diyos. Napaabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man. kailan pa man. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man. kailan pa man. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. alam niyo po, bilang pastor ng SJC, ang akin pong goal for this church, alam po ng Panginoon ito. Gusto ko po mag-manifest ang mga pinag-uusapan natin sa buhay ng bawat isa po sa atin. At lalo tigit sa panahon po ngayon, ang dilim-dilim ng mundo, ang daming gulo, ang daming manluloko. Pero yung buhay po natin mag-stand out. Believing that we are the righteousness of God in Christ Jesus. At kapag ito pong righteousness na ito ay nasa ating espiritu, at ito po ang totoo, magmamanifest po ito sa ating pag-iisip, sa ating asal. Marami mapapagpala. Yung buhay po natin magiging buhay na testimonya ng kabutihan ng Diyos. At hindi po natatapos doon. Magkakaroon din po ito ng manifestation sa ating physical body. Makikita nila, bakit ikaw ay nag-uumapaw sa kalusugan? Yun po ang goal ko. Yun ang aking panalangin sa Panginoon. Hindi lamang po tayo, hindi lang dumalago yung ating kaluluwa. Hindi ka lang mabait. Ayoko po ng mga miyembro natin mabait pero may sakit. Mabait ka na, punong-puno ka pa ng kalusugan. And this is God's will for you. So church, kung meron po tayong mga duda before, and I believe, pinawi na po ito ng Panginoon. Pastor, may edad na ako eh. Sabi po ng Biblia, with long life, I will satisfy you and show you my salvation. Pastor, sabi ng doktor, baka bumalik yung sakit ko eh. With long life, I will satisfy you and show you my salvation. Sabi ng Bible sinong papaniwalaan nating report? Yung tao o yung salita ng Panginoon? So yun po yung goal ko for this church. Na tayo po, alam ko magsasama-sama po tayong matagal na panahon. Bago po until the rapture, hindi tayo maghihiwa-hiwalay sa church na ito. Papalaki tayo na papalaki. This is my declaration and my goal. Kung may mga differences po tayo, kapag nakafocus po tayo kay Kristo at sa Kanyang krus, yung mga differences po natin, kalimutan na po natin yun kasi alam nyo, meron tayong mga kahinaan, pero huwag nating palakihin na. Magmahalan po tayo kasi siya pong una nagmahal sa atin. And I believe this is our family from now on. Ako po personally, I love you so much. Salamat po dahil kayo po ay kaagapay natin in preaching the gospel of Jesus Christ. Para po mas marami tayong mahawahan ng mensahe.
Amen, church? Yun po yung goal ko. At alam kong ito po ay pinagbibigyan ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, habang umiidad tayo, mukha pa rin tayo masigla at bata. Hindi yung tipong umiidad ka, nagmumukha na tayong kahoy. Ayoko naman magmukha tayong kahoy, di ba? Amen, church? Nagmumukha tayong dahon na sariwa. Amen. So, mga kapatid, I would like to pray for you. At sa mga nanonood po sa atin online, if you believe this, angkinin niyo po ito. Pero kung ayaw mo, hindi naman po ipipilit ng Diyos eh. Beloved, I wish above all things that you may. So may probability. Lord, I receive it if you believe it. That you may prosper. Amen. And be in health. Amen. Even as your soul prospers. Nagpa-prosper na yung soul natin, nagpa-prosper din po yung ating physical body. Amen. Let's pray. Ama, Aba, alam ko pong yung aking pong goal, yung aking layunin, higit sa lahat, ito po ang layunin mo para sa amin dito sa church. And also for those people who are watching right now, online, hindi mo lang gusto na kami po iligtas yung aming spirito, yung aming kaluluwa, and I believe with all my heart. Gusto mo rin po ligtas mula sa mga sakit at karamdaman yung aming physical body because, Lord, nung kayo po ay nagmi-minister dito sa lupa, lahat ng nilapitan mo, lahat ng lumapit sa iyo, walang napahiya. Lahat pinagaling mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat dahil ito po nagbibigay sa amin ng kalusugan. At salamat din, Panginoon. Naniniwala kaming we are now the righteousness of God in Christ Jesus. At bilang mga matuwid sa iyong harapan, nakikita po namin ang iyong mga labi nakangiti sa amin. At Panginoon, may mga pagkakataon ang aming katawan marahil ay nanlulupaypay na papagod. Pero kapag alam namin, Panginoon, na kayo po'y nagagalak sa amin dahil nakikita mo kami kay Kristo Jesus, ang iyo pong kagalakan ang nagsisilbi naming kalakasan. The joy of the Lord is our strength. Maraming salamat po sa kapahayagan na ito na ibinibigay mo sa amin ngayong umagang ito. At sino man po dito sa aming mga kapatid na meron po mga pagdududa, alinlangan, Panginoon, kausapin mo siya na iyong salita na ibinigay mo sa amin ngayong umaga pong ito. And even, Lord, sa mga kaibigan at kapatid namin na nanonood online, Lord, touch them. Kung sino man po may mga sakit at karamdaman, touch them with your word today. Salamat. Even, Lord, sila mga kinukulang sa buhay, ang iyong salita, Panginoon, ang siyang humipo sa kanilang pangangailangan. At salamat, tinugod mo na ang kanilang mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, dahil hindi po natatapos dito ang iyong pagliligtas. Even siyang may kapangyarihan dati na pumatay, ay winakasan mo ng kanyang kapangyarihan dahil sa iyong kamatayan. Kaya inaangkin po namin anuman po mga gawa ng kalaban, hindi na po ito mananagumpay laban sa amin. Dahil kami ay na kay Kristo Jesus na. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng iyong mga biyaya at pagpapala. Purihin ka, aming Diyos. Aming Diyos sa sadyang mapagpala, nananagana sa biyaya. So lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. And this we pray in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Thank you, church, for joining us today. Stay blessed. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you.
We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.